Tahimik na naupo si UGT habang pinapanatili ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Ayon dito, hindi na siya bata kaya hindi na niya kailangan ng mga regalo. Ngunit napangisi si Gale. Pabiro nitong sinabi na kung ikukumpara sa edad ng mga dragon, para lamang siyang sanggol. Wala nang naisagot si UGT kaya isa-isang binuksan ang mga regalo. Una niyang kinuha ang isang pulang kahon at tinanong kung sino ang may gawa nito. Agad namang nagtaas ng kamay si Yubam habang nakangiti. Pagbukas ng kahon ay tumambad ang isang napakagandang pilak na pocket watch. Mukha itong luma ngunit napaka-elegante. Nang mahawakan ito ni UGT ay biglang nag-vibrate ng malakas ang eternal clock. Dahil doon ay napakunot ang noo niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng relo upang tingnan ang laman. Sa loob ay may litrato ng buong pamilya ng maliliit na dragon habang magkakasamang nakatayo sa tabi ng lawa. Sa ibaba nito ay may nakasulat na Happy Memories. Tahimik na pinagmasdan ni UGT ang larawan. Pagkaraan ng ilang sandali ay marahan itong nagpasalamat. Isang pambihirang pagkakataon na nakarinig ang lahat ng ganoong kalambot na tono mula sa kanya. Nang makita ni Yubam na nagustuhan nito ang regalo ay hindi nito maitago ang kasiyahan. Sunod namang lumapit si Gale. Punong-puno ito ng sigla habang inilalabas ang sarili nitong regalo. Isang kulay rosas na papel ang ipinakita nito. Ayon kay Gale, isa raw iyong wish voucher. Maaari raw siyang utusan ni UGT ng kahit ano gamit iyon. Sa tingin niya ay iyon na ang pinakadakilang regalo sa buong mundo. Ngunit agad siyang natigilan ng seryosong tanungin ni UGT kung maaari na lang ba itong palitan ng pera. Biglang namutla ang mukha ni Gale. Sa gilid naman ay halos mapahagalpak sa kakatawa si Yurium. Pinagtawanan nito ang regalo ng nakababatang kapatid. Ayon sa kanya, dapat praktikal ang regalo. Pagkasabi noon ay may pagmamalaking inilabas si Yurium mula sa isang paper bag. At ang laman nito ay isang lumang puting medyas. Tahimik na napatingin ang lahat sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Yurium na madalas niya raw isuot iyon noon. Pero huwag mag-alala dahil nilaban naman daw niya ito ng mabuti gamit ang sarili niyang espesyal na paraan. Pagkatapos ay seryoso pa nitong tinanong si UGT kung naantig ba ang damdamin nito. Walang masabi si Yubam. Samantala, sina Gale at Jewel ay nakatitig lamang sa medyas na parang hindi maintindihan ang loika ni Yurium. Maging si UGT ay hindi alam kung paano magre-react. Bigla tuloy nitong naalala na minsan ay nahuhuli rin niyang pinapakialaman ni Jewel ang kanyang mga medyas. Dahil doon ay napaisip siya. Posible kayang may kakaibang pagkahilig ang mga dragon sa medyas. Direkta niyang tinanong kung may espesyal bang kahulugan iyon sa kultura ng mga dragon. Muntik nang magsalita si Gale ngunit agad itong pinigilan ni Yurium. Mabilis nitong tinakpan ang bibig ng kapatid at sinabing wala iyong anumang kahulugan. Pagkatapos ay pilit nitong binago ang usapan. Sunod na tinawag ni Yurium si Jewel upang ibigay ang regalo nito. Nahihiyang lumapit ang maliit na dragon kay UGT. Mahina nitong hiniling na ipikit muna nito ang mga mata. Tahimik namang sumunod si UGT kahit nagtataka kung ano ang balak ng bata. Ilang sandali pa ay nagsalita si Jewel. Handa na raw. Maaari na nitong buksan ang mga mata. Pagdilat ni UGT ay nakita niya ang isang kwintas na nakasabit sa harapan niya. May maliit itong glass vial na nakakabit bilang palawid. Ipinaliwanag ni Yubam na magkasama nilang ginawa iyon ni Jewel. Sa loob ng maliit na vial ay nakalagay ang isa sa dragon scales ni Jewel. Samantala, ang tali ng kwintas ay ginawa mula mismo sa buhok ng batang dragon. Bahagyang natigilan si UGT. Tinanong pa niya kung may espesyal bang kahulugan ang pagbibigay ng sariling buhok. Ngunit mabilis na umiling si Yubam. Wala raw yung anumang lihim na kahulugan. Ginawa lamang iyon dahil sobrang gusto siya ni Jewel. Kasabay nito ay mahigpit niyang binalaan si UGT na huwag mawawala ang kwintas. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang ngumiti si UGT. Napakaliit lamang ng ngiting iyon. Ngunit sapat na upang mabigla ang lahat. Nangako siyang iingatan ng mabuti ang regalo. Napamulagat si Gale. Hindi siya makapaniwala na nakita niyang ngumiti ang laging malamig na si UGT. Maging si Yurium ay hindi pinalampas ang pagkakataon. Tinukso nito ang matanda at sinabing kanina ay parang napakapait ng mukha nito habang binubuksan ang kanilang mga regalo. Ngunit nang makita ang regalo ni Jewel ay agad naman daw itong sumaya. Hindi na lamang sumagot si UGT. Sa halip ay sinabi nitong gabi na at dapat nang matulog ang lahat.
Sa Marie Byrd Land sa Antarctica, isang lihim na organisasyon ang nagtayo ng tagong base. Hindi tulad ng International Superhuman Association, iisa lamang ang layunin ng grupong ito. Ang lipulin ng lahat ng demonyong tao. Kabilang sa mga pangunahing miyembro nito si Minamoto Ai, ang ika-13 pinakamalakas na superhuman sa mundo at isa sa mga pinakamahuhusay na eskrimador ng Japanese royal family. Kasama rin si BM, ang pangalawang pinakamalakas na superhuman sa buong mundo at ang kauna-unahang taong nagbalik mula sa Arendoth. Naroon din si Myung Yanga, ang ika-9 na pinakamalakas na superhuman at isang kilalang druid healer mula sa South Korea. Ngunit sa halip na seryoso ang tagpo, isang kakaibang eksena ang bumungad. Humahagulgol si Myung Yanga habang nakadapa sa sahig at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Minamoto Ai. Dahil dito ay napatingin si Ai kay BM at nagtatakang nagtanong kung ano na naman ang nangyari rito. Maya-maya ay gumapang palapit si Myung Yanga habang hindi mapigilan ang pag-iyak. Sa pagitan ng mga hikbi nito ay sinabi niyang may magandang balitang ibinigay ang doktor. Ayon dito, sa wakas ay may progreso na ang kalagayan ng kanyang asawa. Napatigil ang lahat ng marinig iyon. Halos imposibleng mangyari ang bagay na iyon dahil mahigit 10 taon nang walang pagbabago ang kondisyon nito. Hindi mapigilan ni Myung Yanga ang kanyang kasiyahan. Halos maiyak ito habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay BM. Ngunit umiling lamang si BM. Para sa kanya, wala naman talaga siyang nagawa. Ipinaliwanag niyang ang halamang iyon ay kumilos lamang na parang isang napakalakas na antiviral medicine. Dahil doon ay agad na nagtanong si Myung Yanga kung saan niya nakuha ang kakaibang halamang iyon. Sa lahat ng nalalaman niya tungkol sa Arendoth, hindi pa siya kailanman nakakita ng katulad nito. Bahagyang napakamot sa ulo si BM bago sinabing nakuha niya lamang iyon mula sa isang taong nakilala niya habang naglalakbay. Ngunit agad niyang dinugtungan na hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon. Sa katunayan, isa itong napakalakas na individual. Nang marinig iyon ay bahagyang naningkit ang mga mata ni Minamoto Ai. Humingi siya ng paumanhin sa pagputol sa usapan at sinabing may mahalaga siyang bagay na kailangang pag-usapan kay BM. Nagulat naman si BM nang siya lamang ang tawagin. Sa likuran nila ay naiwan si Mayanga, ngunit sa halip na magtaka ay nagsimula pa itong mag-isip ng kung ano-anong bagay. Tahimik nitong binubulong sa sarili na sana ay magkaroon ng romantikong relasyon ang dalawa upang tuluyan na rin silang makaranas ng tunay na kaligayahan. Hindi naman iyon pinansin ni Minamoto Ai. Samantala, nagtatakang sumunod si BM habang hinihila siya ni Ai. Pabiro pa nitong tinanong kung bigla na lang ba siyang nagkagusto rito. Ngunit agad yung pinutol ni Minamoto Ai. Diretsahan nitong sinabing hindi ito ang tipo niya. Pagkatapos ay naging seryoso ang ekspresyon nito. Isang pangalan ang kanyang binanggit. Hag-awa. Sa mismong sandaling marinig yun ay agad na nawala ang biro sa mukha ni BM. Ipinaliwanag ni Ai na may posibilidad na may mas malaking sabuatan na nagaganap sa likod ng mga kamakailang insidente. At maaaring konektado rito ang pagkawala ni Hag-awa. Ayon sa ulat, may isang calamity class at 2 disaster class demonic humans na nakatakdang kumilos. At kung nawawala na si Hasegawa, malinaw na isa sa 2 disaster class na iyon ang tinutukoy. Ngunit umiling si Minamoto Ai. Hindi pa raw siya handang magbigay ng ganoong conclusion. Ipinaliwanag niyang itutuloy pa rin ng association ang year-end event gaya ng nakaplano. Kasabay nito, inatasan siyang harapin ang sinumang demonic human na magpapakita sa paligid ng operasyon. Samantala, ang association naman ang baalang maglinis sa mga infiltrator na nagtatago sa kanilang hanay. Napatawa si BM matapos marinig iyon. Para sa kanya, mukhang ang association na mismo ang magkakandara pa sa dami ng problemang haharapin nila. Pagkaraan ng ilang sandali ay bahagyang naging seryoso ang kanyang mukha. Naitanong niya kung dapat ba nilang ilihim ang impormasyong ito sa kanilang pinuno. Sa tingin niya, napakahalaga ng bagay na iyon. Ngunit tumalikod lamang si Minamoto ay habang malamig na sinasagot ang tanong. Ayon sa kanya, hindi na kailangang makialam pa roon ang kanilang organisasyon. Pagkatapos ay tahimik niyang idinagdag na maaaring nakasalalay rito ang buhay nilang lahat. Masayang masaya si Myung Yanga habang kausap sa telepono ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, kakagaling pa lamang ni Eugene sa impyernong 10 taon nitong tiniis, kaya ayaw niya itong muling mahayla sa panibagong gulo kasama nila.
Napatingin si BM at tinawag si Minamoto ay. Bahagyang natawa si BM at sinabing naaantig siya sa biglaang pag-aalala nito. Ngunit agad siyang binara ng babae. Kung ayaw niyang mamatay, mas mabuting tumigil siya sa kalokohan at makinig ng mabuti. Pagkatapos ay diretsahan nitong ibinigay ang kahilingan. Hanapin ang lokasyon ni Hasegawa at ang taong nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Napakamot na lamang ng ulo si BM. Para sa kanya, parang trabaho iyon ng isang detective at hindi ng katulad niya. Ngunit habang nag-iisip, biglang sumagi sa kanyang isip ang isang pamilyar na mukha. Nang tanungin siya ni Minamoto kung may ideya siya, bahagya lamang siyang ngumiti. Wala pa siyang matibay na ebidensya, ngunit may isa na siyang pangunahing pinaghihinalaan. Kasabay nito, lumipat ang eksena sa penthouse ni Yuji Tae. Makikita roon ang litrato nilang magkakasama matapos ang simpleng pagdiriwang ng kaarawan ng binata. Sa kabilang banda, ang hapagkainan ay punong-puno pa ng mga bakas ng kanilang salo-salo. Nagkalat ang mga plato at pinagkainan na tila nagpapatunay kung gaano nila na-enjoy ang gabing iyon. Habang paakyat ng hagdan, napahawak si Gale sa kanyang tiyan bago nagreklamo na pakiramdam niya ay aabutin na siya ng food coma dahil sa sobrang pagkain. Narinig iyon ni Yorom at walang emosyon na sinabing hindi na siya nagulat sa nangyari. Sa dami ng kinain nito, natural lamang na ganoon ang kahihinatnan. Maya-maya ay napatingin siya sa oras sa kanyang relo. Nang makita ang oras, napansin niyang malalim na pala ang gabi. Samantala, si Jewel ay nakaupo sa tabi niya habang yakap ang paborito nitong teddy bear. Kitang-kita sa mukha ng bata ang matinding antok habang pilit nitong nilalabanan ang pag-idlip. Napansin iyon ni Yujite kaya marahan niyang sinundot ang pisngi nito. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na para bumalik ito sa sariling silid at magpahinga. Habang tahimik na nagbabasa si Bam sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto. Paglingon niya ay nakita niya si Yujite na karga si Jewel, na halos hindi na makadilat dahil sa matinding antok. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Yujite. Sa halip na sumagot agad, napamulat ng husto si Bam at agad na napaupo ng maayos. Bakit hindi ka kumatok? Halatang nabigla siya sa biglaang pagpasok ng binata. Ngunit gaya ng dati, walang anumang pagbabago sa ekspresyon ni Yujite. Dinala ko si Jewel. Dito naman siya natutulog. Napatingin si Bam sa batang nasa bisig nito bago bahagyang ngumiti. Akala ko ngayong gabi sa'yo siya matutulog. Maingat na ibinaba ni Yujite si Jewel sa kama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bam at mahinahong nagsalita. Matulog ka na rin. Gabi na. Tatalikod na sana siya nang bigla niyang maramdaman na may humihila sa lelayan ng kanyang damit. Napahinto siya at dahan-daw ang lumingon. Nakita niya si Jewel na mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang damit habang nakayuko. Ilang sandali itong nag-atubili bago mahinang nagsalita. Gusto kong matulog kasama mo. Napakurap si Yujite. Ngunit bago pa siya makasagot ay biglang namilog ang mga pisngi ng bata at agad itong nagbawi ng sinabi. Ako na lang ang matutulog sa kwarto ko. Tumalikod ito at naupong nakasimangot sa kama na para bang wala itong sinabi kanina. Lalong naguluhan si Yujite sa pabago-bagong ugali ng bata. Anong nangyari sa kanya? Napangiti naman si Bam habang pinagmamasdan si Jewel. Mukhang gusto niya talagang matulog kasama mo ngayong gabi. Ipinaalala pa ni Bam na isa rin si Jewel sa mga naghanda ng regalo noong kaarawan niya. Hindi man ito direktang sinasabi ng bata, halatang gusto lamang nitong makasama siya kahit ngayong gabi. Makalipas ang ilang sandali ay nahiga rin siya sa kabilang bahagi nito. Unti-unting bumalat ang katahimikan sa silid. Subalit ilang minuto ang lumipas at napansin niyang gising pa rin si Jewel. Nakakunot noon niyang tinanong, bakit hindi pa siya natutulog? Namumula naman ang mukha ng bata habang mahigpit na nakahawak sa kumot. Natawa ng bahagya si Bam. Siguro excited lang siyang matulog kasama mo. Pagkatapos ay yumuko si Bam at marahang hinaplos ang ulo ng bata. Kapag ginaganito mo siya, mabilis siyang nakakatulog. Saka siya tumingin kay Yujite. Subukan mo. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan niyang iniangat ang kamay. Ngunit nang papalapit na iyon sa ulo ni Jewel, biglang nanlaki ang mga mata ng bata. Nang makita ni Bam ang nangyari, hindi niya napigil ang matawa. Sino bang humahaplos ng bata ng ganyan? Mas nagising pa siya. Tahimik na tumingin si Yujite sa sarili niyang kamay. Mas marahan, parang hinihimas mo lang siya. Sa pagkakataong ito,
maingat at banayad niyang hinaplos ang ulo ng bata. Napakurap si Jul habang nakatingin sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, nagsimulang bumigat ang kanyang mga talukap. Unti-unti siyang napapikit hanggang sa tuluyan ng makatulog. Napatitig si Bam sa natutulog na bata bago bahagyang ngumiti. Ang bilis naman. Pagkatapos ay tumingin siya kay UGT. Mukhang magaling ka talagang mag-alaga. Tahimik lamang na tumingin si UGT kay Jul bago nagsalita. Matulog ka na rin bago pa siya magising. Sobrang lalim ng tulog niyan. Bahagyang tumalikod si UGT. Ngunit saka muling nagsalita si Bam. Sa totoo lang, napalingon ang binata. Bahagyang namula si Bam bago nagpatuloy. Hindi mo rin ba ako papatulugan? Puro nakakatakot na propecia ang nakikita ko nitong mga nakaraan. Hindi rin ako masyadong nakakatulog. Sa isip niya ay parang nagsisilitawan na naman ang mga bangungot at masasamang pangitain na matagal nang gumugulo sa kanya. Ngunit walang emosyon na sumagot si UGT. Bangungot lang ang mga iyon. Bahagyang nagpout si Bam. Sok, ikaw rin naman ang guardian ko. Pagkatapos ay itinuro niya ang sarili. Bata pa rin ako, alam mo. Napabuntong hininga si UGT. Sige, ano ang gusto mong gawin ko? Agad namang lumiwanag ang mukha ni Bam. Gaya ng ginawa mo kay Gale. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kamay niya sa pisngi ni UGT. Bahagyang hinaplos niya ang mukha nito habang nakatingin sa mga mata ng binata. Nanlaki ang mata ni UGT. Sandaling natigilan ng binata dahil sa biglaang kahilingan. Ngunit sa sumunod na sandali ay mabilis siyang umatras na parabang nakuryente. Naiwang nakataas ang kamay ni Bam habang nakatulala sa naging reaksyon nito. Tumalikod naman si UGT at agad na umiwas ng tingin. Masyado akong pagod. Matutulog na ako. Kasabay nito ay naglakad siya palayo sa kama habang pinipisil ang noo na tila ayaw nang dagdagan pa ang komplikasyon ng gabing iyon. Matulog ka na rin. Tahimik na napatitig si Bam sa likuran niya. Bahagyang namula ang kanyang mukha habang sinusundan ng tingin ang papalayong binata. Pagkaalis ni UGT sa tabi ng kama, hindi niya maiwasang mapahawak sa sariling bibig. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay may mali sa naging reaksyon niya kanina. Mukhang nasanay na siya sa mapayapang araw-araw na buhay kasama ang mga Dragon Girls. Ngunit biglang nagliwanag ang kanyang paningin nang lumitaw ang isang transparent na mensahe ng sistema sa harapan niya. Authority, Grand Clock X, na kumpirmang nalantad ang target sa maliit na bahagi ng Malaysia. Kasunod nito ay lumitaw ang panibagong impormasyon. Target, Airborne Special Forces Unit. Nawala agad ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa halip ay bumalik ang malamig at seryosong ekspresyon niya. Mas mabuti ito, mahinang sambit niya. Kasabay nito ay lumipat ang eksena sa isang industrial na lugar. Makapal na usok ang bumabalot sa paligid habang umaalingaw-ngaw ang mga sigawan. Isang lalaking nakasuot ng dilaw na safety vest ang napasigaw sa sakit habang bumabagsak ang mga debris sa paligid niya. Mr. Kim, sigaw ng isa sa mga tao. Puno ng takot at galit ang mukha ng matandang manggagawa habang nakatingin sa mga armadong taong nasa harapan nila. Mga hayop kayo, bakit ninyo ginagawa ito sa amin? Nanginginig ang boses niya habang pilit na pinuprotektahan ang mga nasa likuran niya. Akala ko ba galing kayo sa Superhuman Association? Okay lang ba sa inyong gawin ito sa mga ordinaryong tao? Tahimik na nakatingin sa kanya ang isang babae na may mahabang tirentas. Namumula ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag. Pagkatapos ay malamig itong ngumisi. Matanda, mariin niyang kinagat ang mga salita bago nagsalita. Hindi ko rin alam kung bakit namin ginagawa ito. Habang nanginginig sa takot ang matandang manggagawa, desperado niyang itinutok ang hawak na baril sa babaeng nasa harapan niya. Lumayas ka, halos mabiyak ang boses niya sa takot habang nanginginig ang mga kamay. Ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng babae. Namumula ang kanyang mga mata at tila nawawala na ang katinuan niya. Mariin niyang ikinuyom ang kamao. Pakiramdam ko. Gusto talaga kitang patayin. Kasabay nito ay lumipat ang eksena sa hilagang kanlurang bahagi ng Heitling construction site. Tahimik na nakatayo roon si UGT. Muli na namang lumitaw sa harapan niya ang gintong mensahe ng sistema. Authority, Grand Clock X, na kumpirmang nalantad ang target sa maliit na bahagi ng Malaysia. Kasunod nito ay agad na lumabas ang target. Target, 30 Man Airborne Special Forces.
Ang 30-man Airborne Special Forces ay isang combat squad na kabilang sa Global Superhuman Association. Isang espesyal na unit na binubuo ng mga elite na mandirigma, lalaki man o babae. Kilala sila bilang mga taong laging nasa unahan ng mga dungeon raid at pinakamapanganib na operasyon. Kapag may malalaking sakuna, teroristang pag-atake, o misyon na halos imposibleng matapos, sila agad ang ipinapadala. At may isang bagay na mas nakakagulat pa. Minsan ang naging bahagi ng unit na iyon si UGT. Habang nakatanaw siya sa nagliliyab na alaala ng nakaraan, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay tila may mabigat na alaala na muling bumabalik. Nakita ni UGT ang dalawang maintenance worker na halos hindi na makatayo sa sobrang takot. Ang isa ay nakaluhod habang pasan ang matandang kasama niyang nanginginig sa lupa. Pagkatapos ay kalmado niyang tinanong, "Kayo ba ang maintenance crew dito?" Hindi pa man nakakabawi ang mga ito sa pagkabigla ay agad na sumagot ang matanda. "Bata, delikado rito, tumakbo ka na." Ngunit bago pa man matapos ang babala nito, may mabigat na yabag na umalangaw sa paligid. Napasigaw ang matanda sa takot. Dahan-daang lumitaw ang isang dambuhalang lalaki na may mahabang tirintas at nagliliwanag na pulang mga mata. Ang lalaking nasa unahan ay walang iba kundi ang kapitan ng 30-man Airborne Special Forces. Belbar Ian. Samantala, nanatiling kalmado si UGT. Sa tabi niya ay muling lumitaw ang gintong orasan ng Grand Clock X at nagsimulang maglabas ng impormasyon. Ayon sa mensaheng lumitaw, sa buhay na ito ay ipinadala ang 30-man Airborne Special Forces upang hanapin ang mga nakatagong demonic humans. Habang isinasagawa nila ang misyon, nalantad sila sa isang bahagi ng Males. Ang mga taong naapektuhan ng Males ay magiging marahas sa kanilang kilos at pananalita. Magiging bugnutin, agresibo, at madaling magalit sa kahit pinakamaliit na bagay. At mananatili ang kondisyong iyon hanggat hindi natatanggal ang mental corruption na bumalot sa kanilang isipan. Bigla niyang naalala ang ulat na minsan niyang ipinadala noon. Dahil pala sa ulat na yun kaya naipadala ang 30-man Airborne Special Forces upang habulin at hanapin ang mga demonic humans. Tahimik siyang napaisip. Kaya pala sila ipinadala rito dahil sa report na ginawa ko. Sa likuran niya, nanginginig pa rin ang matandang maintenance worker habang pasan ang kasama nitong sugatan. Lumingon si UGT. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, "Ako na ang bahala sa kanila." Saglit siyang tumigil bago nagdagdag, "Huwag ninyong sabihin kahit kanino ang nangyari rito. Tumakbo na kayo." Napatulala ang matanda. Samantala, si Belbar Ian naman ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Naningkit ang kanyang mga mata. "Sino ka ba?" Kasabay nito ay humigpit ang kanyang kamao. "Isa ka rin bang nakikialam dito?" Sa isang iglap ay sumugod siya ng buong lakas. Parang kanya ng bilis ng kanyang pag-atake habang dumadagandong ang hangin sa paligid. Nang malapit nang tumama ang kamao ni Belbar Ian, inangat niya ang isang kamay. At walang kahirap-hirap na sinalubong ang suntok ng kapitan. Tumigil ang dambuhalang katawan ni Belbar Ian sa mismong harapan niya. Habang hawak ang kamao nito, may isang alaala ang sumagi sa isip ni UGT. Naalala niya si Belbar Ian na nakangiting inaakbayan siya matapos ang isang misyon. "Kumain ka pa nga, masyado kang payat." Dagdag pa niya, "Hindi ka mukhang bagay sa grupo namin. Gusto mo bang irekomenda kita ng protein supplements?" Ngunit nang bumalik si UGT sa kasalukuyan, wala na ang dating masayahing kapitan. Nakatingin sa kanya si Belbar Ian na puno ng galit at puot. Tahimik na sinabi ni UGT, "Mas malaki ka na kaysa dati, pero mas mahina ka na." Kitang-kita ang pagbaluktot ng kanyang mukha sa inis. Bumukol ang mga ugat sa kanyang noo habang pilit niyang binabawi ang kamaong hawak ni UGT. Ngunit bago pa siya makagawa ng panibagong galaw, sa isang iglap ay itinapon siya ni UGT. Parang basahang nilipad sa ere ang dambuhalang katawan ni Belbar Ian bago bumagsak ng malakas sa lupa. Samantala, dahan-daang hinubad ni UGT ang kanyang coat. Umiling siya ng bahagya. "Wala ring saysay ang pakikipag-usap sa'yo ngayon." Pagkatapos ay inikat niya ang balikat at braso na para bang naghahanda lamang sa isang simpleng ehersisyo. "Kailangan ko na lang gumamit ng puwersa." Sa di kalayuan, nanginginig ang matandang maintenance worker habang pinagmamasdan ang eksena.
Sa kabilang banda, nanlaki naman ang mga mata ng mga miyembro ng Airborne Special Forces. Hindi sila makapaniwalang ang kanilang kapitan ay naitapon ng ganoon kadali. Si Captain, natalo agad. Nagkatinginan ang ilan sa kanila. Hindi nila inaasahang may taong kayang duminahin si Belbarian sa isang galaw lamang. Ngunit imbes na matakot, mas lalo lamang lumala ang epekto ng malas sa kanilang mga isip. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.